sa ating bansa. Magiging maulan sa Luzon, lalong-lalo na dito sa may eastern side. Kaya po dyan sa Baguio, hanggang dyan sa Cavite at Tagaytay, kasama na ang Metro Manila, magkakaroon ng mga paglan. At dito rin po sa Bicol Region, katulad dito sa may Legazpi, hanggang dyan sa may Calapan at Manila po, magkakaroon ng mga pag-ulan. At dito po sa Metro Manila ay simula pa lamang umaga hanggang sa tanghali at gabi po, mataas ang posibilidad ng pag-ulan. Makikita nyo pagdating na gabi, 100% yung posibilidad ng pag-ulan. Kaya mga puso, importante po ang magdala ng inyong mga panangga sa ulan tuwing lalabas ng bahay. Samantalang sa Kabisayaan, magkakaroon din ng kalat-kalat ng mga pag-ulan katulad po dyan sa Boracay, dyan sa Bacolod at sa Mindanao din ay makakaranas din ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero medyo malayo na po yung LPA dito. Ito po ay epekto nitong malakas na hanging habagat dulot ng itong kinalalagyan nitong bagyo o nung low pressure area. At sunrise po natin ngayong araw, 5:36 ng umaga at muling lulubog ito mamaya 6:29 ng hapon. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Danny. Mga kapuso, kalinisan, yan po ang susi sa pagiging healthy at laging malayo sa sakit. Kalinisan sa ating kapaligiran, syempre katawan, at higit sa lahat sa ating mga iniinom at kinakain. Kaya nga nitong pumutok po sa mga balitang ipinag-ibang maruruming katayan ng manok sa Kamuning Market dito sa Quezon City, marami ho ang napaisip. Malinis ba talaga ang binibili nating mga manok sa palengke? Diba? Naku, i-check nga natin kung malinis. At nasa isang katayan po ng manok sa Commonwealth Market ngayon si Susan Enriquez. Good morning, Ate Sue. Morning, Pia. Good morning, ladies. Kinatay ko ng lahat. Naku, Wala nang buhay. Nasa likod to. Wala, ano yan, nakapila na yan. May mga lethal injection na tayo. Okay, dito po tayo sa isang slaughterhouse dito po sa may Commonwealth Market. Alam niyo kamakailan, ditong mga nakalipas na araw, 2 slaughterhouse po dito sa Kamuning ang pinasara ng Quezon City Sanitation Department dahil nga po hindi ito nagko-comply doon sa mga sanitary requirements, no, para matiyak na malinis yung mga kinakatay at ibinebenta nga manok. Kaya ngayong umaga ay pinuntahan ho natin at sinadya itong isang slaughterhouse dito nga sa may Commonwealth Market para ipakita ho sa inyo kung paano natin masasabi na malinis, ano, itong isang slaughterhouse. Bagamat sinasabi, paano magiging malinis yun? Eh, kinakatay nga dyan yung mga manok. So, doon nga natin pakikita na kahit kinakatay ho yung mga manok, hindi ho ito magkakaroon ng mga bakterya na maaari maging dahilan ng pagkakaroon ng sakit ng isang tao kapag ito ay kinain, iniluto, binili na sa mga palengke. So, bukod ho dyan, makakasama rin ho natin si Chef Sandy Dasa para ipakita ho sa atin kung paano ang tamang paghiwa at paano mapapantiling fresh ang ating mga binibiling manok sa palengke mula sa pinanggagalingan nito ng mga slaughterhouse. Kaya tutok lamang po kayo dahil alam niyo naman, pagka marumi ang manok, maaari ho tayong magkaroon ng mga sakit. Tutok lang kayo dahil ihatid ho namin sa inyo yung mga tips kung paano natin matitiyak na malinis at ligtas ang ating mga kakaining manok. Mula po nito sa Commonwealth Market, back to studio po tayo. Isang mother dolphin sa China nakitang pasan-pasan ng kanyang patay na baby dolphin habang lumalangoy sa karagatan. Kwento naman mga isda na nakita sa mag-inang dolphin. Ilang beses daw nahulog sa tubig ang baby dolphin dahil sa malakas na alon. Pero pilit itong sinasalba ng kanyang ina sa dorsal fin nito. Kulay pink daw ang baby dolphin na nangangahulugang bagong panganak lang ito. May sugat din daw ito sa tiyan na 30 centimeters ang haba. May 2 at 3 araw na rin daw itong patay. Iba talaga pag nanay, hindi makalet go. Pero bakit may sugat kaya? Oo nga, diba? Sanction niya. At samantala, ito naman ang maaga nating showbiz balita. Kasama si Lou Andy. Good morning, Lulu. Good morning, Mother Susie. Good morning din po sa inyo mga kapuso. Oras na para sa aking early showbiz chika.
Labis na ikinatuwa ng buong Dapper Cats ng Eat Bulaga at Tape Incorporated ang successful launch ng first international franchise ito na Eat Bulaga Indonesia. Historic daw itong maituturing dahil first time na buong format ng isang show sa bansa ang ginaya ng isang foreign country. Ayon sa Senior Vice President ng Tape Incorporated na si Malucho Fagar, tiwala raw ang program director ng Indonesian network na Surya Citra TV na papatok sa kanilang bansa ang Eat Bulaga dahil kapareho natin sila ng kultura. Si Joey De Leon, napasulat pa ng tula sa kanyang tuwa. Sa katotohanan, ang akala ko lang ba? Sa ganyang balita, ngiti ko'y hanggang tenga. Ngunit, noong araw ito'y nagsimula na, may tumulong luha sa aking mga mata. Hindi sa ako ay isang taong madrama, ngunit sa oras na yon, iba na darama. Nandong nagbalik, nagdaang pakikibaka, waring naulit, pagwawagit pangunguna. We were there kasi na-set up na nila when we already agreed about the franchise because we gave them the Bible of Eat Bulaga na eto yon, this is how we run it, and they wanted to run it the same way. It's the first time, so nakaka-proud. Galing. Congratulations, Eat Bulaga. Okay mga kapuso, tuloy-tuloy lang ang pagtambay mga kapuso kasama ng pinakamasayang morning barkadahan sa telebisyon. Ito ang... Una